Mag-deliver daw kami kahit risky area, patay kung patay. Eh di yung may-ari yung babalikan niya yung manager. Bakit kayo? Kapag nagkanda-lintik-lintik, o tuturo niyo siya, sir, inutos po niya eh. Kung nakita po natin na may paglabag po dun sa code of conduct na ginagawa ng kahit sino pong empleyado sa kanila, pwede nilang questionin po ito. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Inuutos nila, hindi ho namin sinusunod dahil mali na ho. Kasi bago pa lang ho siya. Paanong mali? Ano po, yung tulad ng halimbawa yung risky area, tapos yung hindi na namin trabaho, pinapagawa niya pa. Volunteer na lang namin po. Nasa yun. guidelines ba niyo yung tungkol dyan sa risky area na binabanggit? Bali sir, ano po, sa amin po kasi, simula noon kasi sir, ang protocol namin dyan, tatawagan po namin sa labas bago namin pasukin sa loob. Kasi yung dating officer namin, supervisor namin, hindi niya kami hindi kami isusugal sa loob ng ng risk area hanggat hindi contacting yung customer sir. Sinabi niyo ba yung concern na yun sa branch manager? Sa area manager? Yes sir, kaso ini-ignore niya lang yung mga ganong concerns namin sir. Pero ngayon, kayo ba ay naka-employ pa ba doon o nag-resign na kayo? Render na lang po. Connected po sir, rendering na lang ho. Rendering na lang. Hanggang kailan na lang kayo? Bali ako sir, July 7 po. Ako, July 4. So hanggang bukas, tapos ikaw hanggang July 7. Yes sir. Ano po sir yung dahilan? Bakit sinuspend kayong dalawa? Ano po kasi sir kumbaga kasi sir, iba na kasi siya nami-personal na eh. Paanong namimersonal? Ano po siya sir, nireport ko po kasi na yung ano niya, walang binababa po yung management na memo. Gusto niya gawin pa rin namin, verbal lang ho, wala pong memo. Anong binabanggit yung gusto niya ipagawa sa inyo? Yung pagpasok po ng motor na hindi naman po pwede talaga sa loob sir. Anong hindi pwede sa loob? Opisina po yun sir eh. Office yun sir Ang concern po kasi namin sir, kargado po kasi ng gasolina yung motor. Buhat po nun, mataas po yung surface ng lupa ng store namin sir kasi may dalawang hagdan pa, tapos ipapasok sa loob, may karga kong gasolina Ang concern namin sir, pag nagkasunog sa loob ng building namin, tupok yung buong building sir, pag nagkaroon ng short circuit. Pero sir, siguro kung yun ay utos, di ba dapat mas maganda sundin na lang natin yan. Kung may concern tayo, sabihin na lang natin sa kanila. Hindi po tinutulungan. Kung ayaw nila makinig, sila naman din magbabayad kung masunog lahat yan. Di ba po ba? Kaya nga sir So bakit hindi na lang po natin sinunod? I mean, yun lang yung sa akin ha. Kasi of course may concerns tayo. Pero at the end of the day, kung ang level po natin ay isang empleyado, hindi naman tayo kasama doon sa mga nagdidesisyon, nagbigay pa ng puwang para masuspende kayo or masabi na insubordination. Yun na po sir, binura niya na po kasi ako yun sir. Tapos parang akmang sasapakin niya po ako, gigil na po siya sa akin. Anong dahilan? Bakit galit na galit Dahil sa'yo? nga po ayaw po namin pirmahan yung insubordination saka yung preventive suspension mo. Bago po tayo umabot doon sa preventive suspension at doon sa insubordination, ano pa ba yung naging issue bago tayo umabot doon? Kasi siguro naman, hindi naman yung isang beses lang nangyari tapos insubordination kaagad. Ano pa ba yung ibang naging issue ninyo bago tayo umabot doon? Yung ano sa amin sir, yung sahod namin itong huli. Kumbaga, dinaya yung ano namin biometric namin sir Paanong dinaya ang biometric? Kumbaga, sa biometric namin sir, kumbaga 7 AM po yung pasok, nagiging half day, tapos hindi po, naka-base po sa payslip namin, walang hulog yung premium, SSS, Pag-ibig, tapos PhilHealth, tapos ang kinaltas nila nasa 1.3, ang natirang sahod sa akin 400 plus na lang. Meron pa bang mga ibang issue? Baka naman mamaya nakwento nyo sa iba dyan, yung Hindi po. regarding Yung dun ano sa po, mga Hindi po sir. yung health card po, saka yung credit card. Pag hindi po namin na-deliver, kasi nga problematic, wala yung tao, walang gusto nila kompleto. Pag hindi namin na kompleto yun, charge kami ng 300. May message po yun sila. Wala naman po memo yung company yun. Hindi ko kasi maintindihan, parang may bagay na hindi ako nakikita na bakit umabot sa punto na kung mga ganyan na minor issues lang naman yung nagiging problema, bakit umabot sa punto na insubordination at suspension pa kayo? Yun nga po sir, yung sinasalungat na po namin siya, galit na galit po siya, tapos nireport ko po siya sa HR ng head office dahil hindi po siya... Nireport mo sa HR? Opo. Okay. Dahil Anong mali sinabi mo. mo doon sa HR? Yung sabi niya mag-deliver daw, yung nag-meeting siya, mag-deliver daw kami kahit risky area, patay kung patay. Ayaw nilang maniwala. Anong dahilan bago umabot doon? Nagkasagutan ba muna kayo bago niyo Yes nasabi sir, yun? yes sir. Okay, bakit kayo nagkaroon ng sagutan?
Dahil yun nga, yung hindi ko pagsunod sa gusto niyang mangyari, sir. Which is? Yung sa motor na hindi ko lang pinasok is para daan naman ho. So, talaga. nagsimula doon sa parking na motor na hindi mo sinunod. Yes, sir. Then, umabot sa punto, sa inis niya, nagpatong-patong na Yes doon sa po, mga sir. request nyo, hindi na kayo pinagbigyan. Yes, sir. Kasi yung sinasabi niyong parking sa loob ng building, hindi ko maintindihan bakit hindi niyo maipasok sa loob. Hindi naman kayo Ay. babalikan kasi kapag pinagalitan kayo, sasabihin niyo, sir, inutos lang po sa Sir, amin eh. sir, ano po kasi, kumbaga nagagalit na rin yung pinakamayari iba ng company namin. Eh di yung may-ari yung babalikan niyo yung manager, bakit kayo? Eh may levels yan eh, may hierarchy yan. Hindi naman dapat kayo yung papagalitan kaagad o tatanggalin. Dapat babalikan yung area manager. Opo, kami po. So dapat, mas maganda sana kung ako sa inyo, sinunod ko na lang yung area manager. Kapag nagkanta lintik-lintik, o tuturo nyo siya, sir, inutos po niya eh. Oh. Di ba? Mas maganda ang ganun kaysa papakita ninyo na parang merong, mas marunong ako, ganito, ganyan. Parang ganun kasi lumalabas. But anyways, let's see yung wisdom ng ating DOLE. Tanungin lang natin itong Supervising Labor and Employment Officer ng Department of Labor and Employment, Quezon City Field Office na si Joanna Montesino. Magandang umaga po sa inyo. Hello, sir. Good morning po. Yeah. Ma'am Joanna, I think narinig niyo naman siguro ang aming conversation regarding dito sa napatawan sila sir ng insubordination and suspension, preventive suspension, gawa ng kanilang hindi pagsunod dun sa mga sinasabi nitong kanilang area manager. So nagkaroon ng parang away or back and forth between the people, itong mga complainants and itong mga head nila. So ano pong masasagot natin, ma'am, as part ng Department of Labor? Iniisip po kasi natin, tinitingnan din natin yung proseso dun sa management kung ano po ba yung available na remedy sa kanila. No? Pwede rin po kasi nilang erase yan sa mas mataas po na management na tinatawag ko may grievance machinery sila. No? If they think na futile din po itong kanilang gagawin, mas maganda po na pumunta sila dito sa opisina para humadinig din po namin kung ano talaga yung mas maiging ibigay sa kanilang service, no? Inspection ba or SENA, pag-hearing po ba? Kasi Yeah, okay. para madinig yung kanilang both sides. Okay. Ma'am Joanna, matanong ko lang, no, regarding doon, kasi mayroon silang area manager, may parang binabanggit na ata na issue na kung saan ito sila ay hindi ata sumusunod unless may memo daw na ibibigay sa kanila. Ano ba sa tingin nyo, ma'am, hindi na ba pwede magbigay ng mga verbal na utusin ngayon na, dapat gawin ito, dapat gawin na, kailangan ba ng official memo na ibaba sa kanila bago sila kumilos? Kung hindi malinaw din po yung ginagawa ng isang management, talagang dapat i-raise nila to dun sa kanilang, i-apila nila tong ginagawa nila na ganito. At the same time, kung nakita po natin na may paglabag po dun sa Code of Conduct na ginagawa ng kahit sino pong empleyado sa kanila, pwede nilang questionin po ito, no, sa aming opisina, sa NLRC, sa NCMB, at dito rin po sa regional office namin. Well, coming from what you said, no, Ma'am Joanna, siguro I think kailangan nyo i-review yung nagiging process ng management in regards dito, and at the same time yung code of conduct of these people. Kasi kung sabihin natin totoo man ang kanilang sinasabi regarding dito sa mga issues ng management na hindi maayos binababa mo, orders or what, then I think that should be reviewed. But also as well, ako naman, ma'am, hindi naman din ako nag-agree dun sa ways. I mean, the intention was probably good, pero ang kanilang ways and means wasn't respectful in any way. So, baka lang ma-review lang natin in this case, mapag-usap ang dalawang panig, ano ba nangyari, para parehas din magkaroon ng intindihan doon sa umanong nangyaring sitwasyon. Pwede sila maghain ng isang complaint para maparating natin sa employer at mapatawag natin sila para makita natin yung punot dulo ng kanilang nagiging issue. Ma'am, in this point in time, I think they're in the rendering process already because they already passed yung kanilang resignation. Nag-file na sila ng resignation noong nakaraan. And yung itong isang si Sir ay due ng July 4 and then ito namang isang si Sir ay July 7. So ano po mga recommendations nyo? I think may mga ibang concerns lang siguro sila. Ano po magagawa natin, ma'am, dyan? Meron naman po kasi tayong yung sa labor advisory po natin pagdating po doon sa release of final pay nila, Okay. na kung saan kung nakapag-render na po sila ng 30 days or na-clear na po sila, dapat within 30 days from the last day nila, ma-release na po yung kanilang final pay, no?
para ho included na po yung kanilang natitirang sahod na kung saan hindi nila nakuha, Okay. yung prorated 13-month pay nila at as well as kung meron pa hong leave credits na natitira. Okay. Alright. So with that said, Ma'am Joanna, maraming salamat po sa inyo dyan sa Dole. Klaro na ba sa inyong dalawa yung ating pinag-uusapan, no? Pero ang sa akin mga sir, at the end of the day, kahit man hindi ka agree sa boss mo pa rin yan. Kailangan natin either sundin kung hindi ka sang-ayon, iakyat natin sa mas mataas na pwede pag-usapan. Yun lang ang sa akin, sir. Again, siguro sana maging lesson din sa inyo. Pero pacheck din natin yung doon sa naging process ng inyong manager na kung may mali, huwag natin idaan sa sarili natin paraan na hindi maayos. Okay? May tinatawag tayo na, kaya nga code of conduct na sinasabi din ng ating Dole kanina. Yes po. Okay? So, klaro na sa inyong dalawa. Yes, sir. Again, rendering, resignation, rendering, clearance, last pay. Okay? Yes, sir. Klaro? Okay. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng